Hello guys! Welcome to Delta's Diary at ngayon ay isasama namin kayo sa Bataan World War II Museum. Gusto niyo sumama? Tara! At yun na nga, sumakay na nga kami. Ang pamasahin dyan is 30 pesos. Yan. Siyempre, estudyante. Bilis kami. Yan na po nga. Mauntog pa. Nagkakaabutan na ako. Gulong-gulong na yung utak ni Yomal dyan eh. At yun nga, maaga kami umalis dyan. Ang usapan alas 7. Yan. Siyempre, Pilipino tayo. Pero ayan, papunta na kami at enjoy nyo na lang muna. Patarin nyo muna. So yun guys, nandito na kami sa Puerto Ribas. Decide kami na nakalit kasi kita nyo naman, di ba? Hindi naman siya gano'n na init. Ayan, malapit na kami yan. Alin dito? Kuhanan mo daw. Ayan, that time nakakapagod yan sobra. Kasi nga, yung lakad namin simula labas hanggang sa museum. So ayan guys, nakarating na rin kami sa loob. And nag-log in kami ng mga details namin, school namin, ganun. Bali 20 pesos nga pala yung entrance dito. And
affordable siya para sa lahat. Ganda sa loob guys. Para mong napapanood yung mga scenes ng unang panahon kung kailan nangyari itong mga dinidepict ng mga figurines na Sa Bataan that March, humigit kumulang 75,000 mga hukbong Pilipino at Amerikano sa Bataan Peninsula, isla ng Luzon ng Pilipinas ang napilitang gumawa ng isang mahirap na 65 milya na marcha patungo sa mga prison camps. Pagkatapos ng pagsuko ng United States sa Bataan Peninsula noong 1942 noong World War II, kinuha ng mga Hapones ang lugar at ang mga bilanggo ng digmaan o prisoners of war ay isinailalim sa brutal na pagtrato ng mga gwardya ng Hapon at pinagbawalan ng mga sibilyan na tulungan sila. Tinatayang 17,000 lalaki ang nasawi sa panahon at pagkatapos ng Bataan that March. At pagpunta mo dito sa museum, syempre, museum nga, makikita mo dito syempre yung mga iba't ibang kwento at yung, diba, yung mga ganyan, Japanese soldiers. Yan, ay yung mga gamit nila, mga ginamit nila nung World War II. Yan, may mga bala, may mga machine guns. At syempre, madami dyan, basta lahat ng ginamit nila ultimo sa pagkain, mga kutsara na recover. Yan, machine guns. So yan, tingnan mo yung pichel, mga tapos yan, mga bote. Madami kang makikita dyan. At lahat yan may kwento. Ayan, mga bala. Mga na-recover yan. Sinasabi ko, kutsara. Tinidor. At ang kagamitan nila, may mga patch. Ayan, mga badge. Compass. Ayan. At marami pang iba. Marami ka pa makikita dyan eh. Sa taas, mamaya makikita nyo. Dito naman yung mga ginamit nilang helmet nung lumaban sila. Ang Bataan World War II Museum. Isa dyan napakakisig eh. Sa loob mismo Ayan, ng Balangit. natira na lang yung gilid. Sa Balangit. Pero na-recover mo Tinayo nila. ito para sa pag-alala ng katapangan at kabayanihan ng mga Napakaganda. Buhay sundalong na buhay. Pilipino at Amerikano na nagserbisyo sa makasaysayang labanan sa Bataan. Ito ay nabuksan noong January 10, 2014 sa tulong ng founder na ito, si Mario Balson Magat. At hanggang sa ngayon ay bukas pa rin mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Sabado. Sa loob nito, makikita mga istruktura at diorama ng World War II, maging ang mga ilang pamamaraan ng pagpaparusa na dinanas ng mga sundalo noon. Makikita rin dito ang 120 figurines o manika na nagpapakita sa paghihirap ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa pagmamarcha mula sa Maribeles sa Bataan hanggang sa Capas Tarlac. Sa labas mismo ng museum, matatagpuan ang Surrender Site Monument kasama ang life-size statue ni Major General Edward King na pumipirma sa kasunduan na pagsuko sa Japan noong April 9, 1942. Sa pagbisita sa museum ay may mapapanood ng video patungkol sa nangyari sa Pilipinas noong ikalawang pandigmaang daigdig. Makikita rin dito ang isang torture chamber na ginamit sa panahon ng digmaan noon ng mga Hapon na hanggang ngayon ay hindi naaabot ng publiko o nabubuksan sa publiko ang
Sa second floor nito ay makikita naman ang isang replika ng uniforme na isinuot noon ni Colonel Jose Victor Hugo Pepe R. Cabanzon noong siya ay nagseserbisyo sa ilalim ng USAFFE. Kabilang din sa makikita rito ay ang mga larawan ng mga inosenteng sibilyan na nadamay at naging biktima noong World War II sa Bataan. Kasama ang mga batang walang kamuang-muang at maging ang mga kababaihan na naging biktima ng sex slavery noon. Kasama din dito ang mga lumang dyaryo na naipublish noon patungkol sa pagdakip sa pinuno ng hukbong Hapon at ang paghingi ng tawad ng mga Hapon para sa mga nabiktima ng sex slavery noon. Kabilang din sa mga nakapaskil dito ay ang mga gawad na natanggap Colonel Jose Victor Hugo. May picture Sa kabilang kwarto naman ay makikita ang ilan sa mga lumang gamit ng dating First Lady na si Mrs. Luz Magsaysay, asawa ng dati nating Pangulong Ramon Magsaysay. Yung pinakatumatak na nakita ko rito is yung picture ng nanay na pinoprotektahan yung anak niya. Ay, pinakatumatak sa akin is yung mga picture ng mga sundalo na nagsakripisyo sa mga sinaunang panahon. Kumbaga, mas na-appreciate ko yung buhay na meron ako ngayon dahil sa mga paghihirap nila, kaya na-achieve yung ngayong kapayapaan. Yun lamang. Ang pinaka-memorable sa akin is yung mga pictures na nagpapakita kung ano yung nangyari nung mga during war. Siguro naging pinaka-memorable sa akin doon is yung sa doll, yung mother tsaka yung child nagpapaalam sa tatay nila. Knowing na, without knowing na hindi na babalik yung tatay nila after ng death march. Yung pinakatumatak sa akin is yung mga ginamit ng World War II, like baril, helmet, tsaka yung mga katana. Pinaka-memorable sa akin is yung mga nakita kong bata na maagang pumalo dahil sa World War II. Sa pag-visit namin sa museum, parang nag-come to life yung mga pangyayari noong World War II. Tapos, most memorable sa akin ay yung mga standings doon kasi doon ko nakita yung mga paghihirap at yung mga dinanas ng mga matatapang na lumaban para sa kalayaan natin noon. At doon ko na-realize na dapat lang talaga na i-honor at huwag natin ibaon sa limot yung mga pangyayari at mga tao na yun kasi sila naman yung dahilan kung bakit natin tinatamas yung kalayaan na yun. Para sa akin yung pinaka-memorable na nakita ko dito is nung paggawa tayo ng mga lizard soldiers habang nangyayari yung death march, namatay sila sa pagod at kalabutan ng mga Japanese soldiers. Sa pagbisita namin dito, madami ako nag-explore dito. Dahil makikita mo yung mga ginamit ng World War II. Makikita mo rin dito yung paghihirap sila. Yung mga litrato, mga pinagdaanan nila. Kung paano madami namatay. At makikita mo rin dito yung mga nakaligtas.